Marami sa kabataan ngayon ang humaharap sa mabibigat na responsibilidad hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya. For today's episode, makikilala natin ang isang young professional na kahit sa murang edad na 13 anyos, naging haligi na ng kanilang tahanan. Ray, pwede mo ba sa aming i-share anong family yung kinalakihan mo sa Iligan, Mindanao? Bali po, 5 po kaming magkakapatid. Then ako po yung bunso. And then, ang trabaho lang po ng tatay ko, construction. At saka ang trabaho lang po ng nanay ko is paggugupit at magbibenta ng puto, ganyan, bibingka. At saka maliban po dyan, may 3 pa po akong kapatid sa tatay ko. So, yung 3 mong kapatid sa tatay mo, sa inyo din yon? Or sumusuport ka din doon? Bali, yung 2 lang po yung sinusuporta. Yung 2 babae. Kamusta rin yung buhay sa Mindanao? Specifically sa Iligan. Alam natin pag sinabing Mindanao, gera, ang magulo. Sa lugar ba ninyo sa Iligan, ganun din? Bali sa amin po, hindi naman po katulad ng ibang lugar sa Mindanao na palaging nagigera. Sa amin mapayapa naman, pero yung may time lang po na ng mga street boy, ganyan po. Nag-hold up, ganyan. Saka sa ngayon po, kasi marami pong nangyaring krimen po talaga sa amin. Kadalasan mga bata po yung dahil po lulong sa droga. Sa drugs. So, in a way, kahit nang walang gera sa inyo, yung community na meron kayo doon, magulo at involve ang mga kabataan. Sa mga rambulan, ganyan, suntukan. So, normal sa inyo araw-araw ang ganong senaryo sa Iligan? Normal po. Okay. Bakit mo kinakailangan maging breadwinner? Para matulungan ko po yung pamilya ko po kasi dati po hindi po talaga insaktong suporta yung tatay ko po sa amin, kaya nakita ko po sa pamilya ko po na mahirap, kaya nag-decide po ako na magtrabaho at para makatulong po sa kanila. Anong unang-unang trabaho na pinasuhan mo? At anong edad ka nun, Ray? Sa mga 13 po, 14. Dati po bibenta po ako ng bibingka sa daan. Doon ng mga salbaro, ganyan, puto. At sumasama din po ako sa tatay ko dati ng magpo-construction. Magawa siya ng cabinet, ganyan. Sumasali po. 13, 14, ganyan. Nahasa ka na sa pagtatrabaho. Nagiging helper ka na ni Papa mo sa construction. Wala ba nagbabahay-bahay dun sa inyo? Knowing na ganun yung community ninyo, magulo, wala bang nagmo-monitor sa bawat household? Kamusta kayo? May involved ba sa inyo na kabataan na sumasali sa riot? Kamusta ang pamumuhay? Wala po. Mag-ano lang po yung, lalo na po sa barangay, pag may gulo po sa lugar namin, diyan lang po pag may gulo, diyan lang sila magbahay-bahay na. So parang reactive sila, hindi sila proactive na naghahanap ng solusyon. How about financial support or medical support sa mga kapatid mo, mga gamot, mga ayuda na galing sa government or private sectors? Wala bang nakakarating doon sa lugar ninyo sa Iligan? Bali, yung natanggap lang po namin is yung sa purpose po ng government. And hindi po siya sapat para sa pangailangan po namin kasi para po sa pag-aaral po yun eh. And then walang ibang government support po talaga sa amin. Yan lang po yung purpose. Saka isa din po nagsusuporta po sa amin yung lula ko.
Ano, kasi simula po nung bata pa po kami, yung nandyan na po talaga kami sa lola ko. Doon, nandyan yung tatay ko, but dati po kasi nagtatrabaho siya sa malalayong lugar, sa Cebu, ganyan, Cagayan. Kaya, yun, dati po, hindi po palagi nagpapadala ng pera. Kaya yung lola ko po talaga, ang sumuporta po sa amin. At siya po yung bumubuhay sa amin. Kasi hindi regular yung kinikita ng pamilya. Buti nandyan ang lola. At kahit papano ang 4Ps. Pero yun nga, alam naman natin na ang 4Ps ay para lang siya sa educational support. Pero marami pa kasing basic needs like yung shelter, yung pagkain, di ba? Yung mga gamot kapag may nagkakasakit. Ray, anong pinakamahirap na part sa pagiging isang breadwinner? Yung hindi mo maibigay yung importanteng hinihingi po sa akin, sa pamilya ko. Yan yung pinakamahirap po na. Yan yung gusto nila na matanggap nila, but hindi ko mabigay dahil po sakto lang po yung yung sweldo ko po para sa sarili ko. And then may maibigay pa ako sa kanila, kakaunti lang po talaga. Pero at least kahit papano, nakakatulong ka. I'm just wondering, Ray, at the age of 13, 14, maybe 15, 16, medyo may kinikita ka na. Bakit ganun na lang yung burden na nararamdaman mo? Na meron ka pa namang bunso ka, meron kang kuya, may ate, pero bakit ganun yung burden na nararamdaman mo? Pwede mo namang sabihin, ate, kuya, magtrabaho naman kayo para tulungan yung family natin. Bakit ikaw? Bakit ikaw yung nag-initiate na tumulong sa family? Bali, yung ko po, magkakapatid, yung mga kapatid ko po, tumutulong po talaga sila. Kasi dati po, sila po talaga yung magluluto, yung bibingka, yung mga kapatid. Lalo yung kuya ko, at yung isa ko pa kong kuya, yung ate ko po. Sila po talaga yung tumutulong sa lula ko dati na magluluto ng bibingka kasi yung lula ko yung maano po sa amin. Bali ako po dati ako din po yung taga-benta ng mga niluluto nila. Marami ngayon, Ray, na kwento na kabataan na nagiging breadwinner. I don't know if kilala mo si Shuvi Etrata, yung bagong sumikat ngayon sa PBB. Ganon din yung story niya kagaya mo. Pero ikaw kasi, ang kakaiba sa'yo is hindi lang yung sarili mong pamilya yung tinutulungan mo, kundi yung pamilya ng tatay mo sa iba. Yung mga kapatid mo sa tatay mo. Bakit pati sila naisipan mong tulungan? Kaya naisip ko po na tulungan ko po yung kapatid kong babae. Nung hindi pa po namatay yung nanay ko po, nung kinuha pa po siya doon sa Cagayan de Oro. Talagang itinuring siyang anak talaga ng nanay ko. Sinabi ng nanay po doon sa amin na kahit hindi niya po anak, kukunin niya kasi kapatid namin. Kaya dyan ko po naisip na tutulungan ko talaga siya. Kasi walang ibang malalapitan talaga yung bata, kundi sa mga kapatid lang. Gano'n po siya. Mabuti kahit ganun yung environment nyo doon, Ray, na magulo, tapos mga kabataan involved sa mga gulo, lagi kayo napapaalalahanan ng magulang ninyo na mahalin, basta kadugo, mahalin ninyo. May part na ba ng buhay mo na parang nabibigatan ka na, gusto mo nang sumuko, ayaw mo na, gusto mo na tumigil yun sa pag-support ng family mo? Meron po nung dati po talaga. Nalagay po talaga sa isipan ko po na at yan po yung time na nag-pray ako sa Panginoon po. Sinabi ko po sa Panginoon na Lord, gusto ko nang mawala. Dahil sa bigat po na nararamdaman ko, kasi dati po, yung ko po dati,
parang hindi ma-appreciate ng pamilya ko nung na-realize ko na gusto ko nang magbago ganyan. Kasi dati po yung ano po talaga ako, bulak-buhol ganyan. Tapos sumasali pa po sa mga rambulan ganyan. And then, kaya parang nakita ko sa kanila yung tingin nila sa akin is nakafocus sila sa dating ako. And then, nung na-realize ko na kailangan talaga baguhin yung buhay ko po. Kaya nung habang nagtatrabaho po ako, gusto ko po na makita din po nila yung pagtulong ko sa kanila. Although hindi man malaki yung pagtulong ko sa kanila, but gusto ko po na makita nila yung tulong. So parang hindi mo lang intention na tulungan sila, parang wino-work out mo pa na i-redeem yung sarili mo sa kanila para maniwala sila na nagbago ka na. Dahil before, basagulero ka rin, pasaway ka rin before. So, ang dami mong gustong meron kang gustong patunayan, and at the same time, tumutulong ka sa kanila. Meron bang moment, Ray, na parang during that time na gusto mo nang sumuko, of course, naiisip mo siguro na nade-deprive din yung mga personal mong pangangailangan, yung mga personal mong karapatan? Meron po. Dati po, na yung lalo na po sa kapatid ko, yung ibibigay ko sa kanila, lalo sa mga ko po, maisip ko po talaga dati. Kasi nung una po, makakabili lang po ako ng mga damit ko every December po, ganyan. Every New Year, bagong taon, ganyan. Malaki, para sa akin po, parang malaking blessing na po yan sa akin. Kahit 2 damit, 1 short, ganyan, malaking blessing na po talaga sa akin. Kasi, alam ko naman po yung buhay namin, hindi ko naman po mapilit yung gusto ko talaga kasi, alam ko yung buhay po namin na hirap po. Ikaw na lang yung nag-a-adjust sa sitwasyon ninyo. No. Ano yung nagbibigay sa iyo ng inspiration, Ray, para ipagpatuloy? Kasi until now that you are 24, nagsusupport ka pa rin sa family mo. In fact, ngayon, dito siya nagtatrabaho sa Siquijor. At nandito yung iba mong mga kapatid at dinala niya yung kapatid niya sa tatay niya dito sa Siquijor para tulungan mag-aral. What keeps you motivated and inspired na ipagpatuloy yung pagtulong sa pamilya kahit ang hirap-hirap na, kahit na yung sarili mo hindi mo man lang matulungan din o mapagbigyan paminsan-minsan? Yung gusto ko lang po mangyari na para maipatuloy ko po yung pag-ano po sa kanila is yung suporta lang po nila sa akin, lalo sa pagtatrabaho ko. Alam ko naman po na hindi basta-basta po yung trabaho ko, mahirap po talaga. Kasi lang po, construction, ganyan. Minsan, nagda-drive. Kaya, sa panahon po na parang mabibigatan po ako, kaya, minsan, inisip ko na lang po yung ko po, yung lola ko, parang matuwa po kasi ako, pag iniisip ko yung pamilya ko sa Mindanao, ganyan. Namimiss ko na sila, ganyan. Kaya, yan yung inano ko po ngayon na makaipon po ako ng pera para po sa kanila po. May bigay po yung pangangailangan nila. At yan lang po yung kinakailangan ko, is yung suporta lang po talaga nila. Yung makita mo na na-appreciate nila lahat ng ginagawa. Bali, ngayon po is, nakita na po nila ngayon. Dahil nung panahon po na na-realize ko na gusto kong magbago ganyan. Kasi dati po lulungkot talaga ako sa mga inuman ganyan. Lalo na sa paninigarilyo. At dati po din po ako ng mga rugby ganyan. Kaya naisip ko na gusto kong magbago talaga. At ngayon po, nagpasalamat po ako is nakita po
ng pamilya ko po, yung pag-sacrifice ko po, nakita po nila, na-appreciate na din po nila yung pag-suporta ko po sa kanila, lalo na po sa kapatid ko pong babae. Ang ganda lang ng story mo kasi yung iba, dahil sa kahirapan, nagpapatuloy sila sa mga maling gawain. Yun nga, tinutuloy nila magdroga, maling barkada, maling gawain. Pero ikaw, dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon kang i-twist yung maling gawain mo, ibahin yung iyong maging kapalaran. Ray, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano yung gusto mong matutunan ng mga kabataan na nanunood sa atin ngayon? Bali, ano po, habang nandyan pa po yung tatay at nanay nila na sumusuporta po sa buhay nila, pagpatuloy lang po nila kung anong desire po ng puso nila na para makatulong po sila sa pamilya nila. At kahit saan man sila pupunta, pag pagtrabaho na importante lang po talaga bilang isang tao na may pakita po natin is yung mabuting ugali lang po talaga. Kahit saan po tayo pumunta, yan po yung importante. Na maganda po talaga ugali po para maraming tutulong sa iyo sa panahon na may kinakailangan. Tama. Kasi naging kultura na ng Pilipino na ang ideal family kasi ang mga magulang ang susuporta sa mga anak, 'di ba? Magpapalaki, magpapaaral, hanggang sa makatrabaho na sila at magkaroon ng sariling buhay. Pero ang kulturang Pilipino kasi normal din sa atin na minsan ang mga anak kinakailangan huminto sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Tapos ano na siya, parang sunod-sunod na after nung panganay, yung pangalawa, hanggang sa tulungan sa buong pamilya, which is maganda rin naman na kultura ng Pilipino. Pero yun nga, merong mga pagkakataon na ang mga magulang ay hindi sila nagiging responsable. May mga situation sa buhay natin na hindi naman natin hinahangad mangyari, pero yun ang nangyari eh. Kaya napipilitan yung mga kabataan na isang tabi or kalimutan na ang mga memories ng isang kabataan na meron. Kasi kailangan mo maagang maging mature, maagang maging batak or banat sa buhay sa pagtatrabaho para tumulong sa pamilya. Ray, ano sa tingin mo ang suporta na kinakailangan ng mga breadwinners na kagaya mo? Hindi lang sa pamilya, maging sa komunidad na meron ka. Ano po, lalong-lalo na po sa church po. Isa din po yan sa kinakailangan ko po is kasi dyan po natin makikita po yung mga lalo na po sa mga good advices po sa kasi alam naman natin na dyan sa loob ng Sibanis, dyan mo maano mo talaga yung para ma-appreciate mo talaga yung suporta sa mga, lalo na sa mga kaibigan mo sa church, hindi lang po dyan, pati po sa trabaho, ganyan. Kasi yan po yung parang para hindi po papasok yung mga problema sa isipan mo, mga bigat sa mga puso mo. Kaya yun. Oo, kasi mabigat na yung sitwasyon, no? Kaya malaking tulong para sa mga breadwinners kung saan ka man connected sa family mo, sa trabaho mo, sa church na kinabibilangan mo, or kung saan ka man involved. Kung alam natin na meron tayong mga kasamahan na breadwinner sila at hindi madali yung journey nila as a breadwinner, let's be part of the solution ng problema nila or kinakaharap nilang pagsubok instead of dumadagdag pa tayo sa mga pahirap sa buhay. Thank you, Ray. Salamat po.
Hindi hadlang ang murang edad para magpakita ng malasakit at pagmamahal. Pero sa likod ng bawat kwento ng sakripisyo, may karapatang dapat ding marinig, igalang at suportahan.